Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo, okay? Be open-minded po, hindi po halos lahat maka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. So, meron ka dito first quarter moon in Aries. Give me the message. Meron ka dito full moon in Libra. Okay? So, dyan muna natin lagayan, ano? Magbabalasa pa tayo ng ibang card. Ayan. Give me more information. Yung iba sa inyo, nakikita ko dito ang Aquarius and Libra. So, meron dito, binibigyan ng mensahe na find your balance, okay? Kumbaga hanapin mo yung balance. Para to sa mga tao na, alam mo yung tipong hindi niya makitaan ng balance yung sitwasyong nararanasan niya. Okay? So, meron kang mensahe din dito na trust universe, okay? Kumbaga, magtiwala ka kay God, kay universe. So, siya ang nakakaalam ng makakabuti para sa'yo, okay? So, meron ka ditong selling out and letting go. So, meron ditong mag-let go. So, ito yung mensahe, no? Yung iba sa inyo, inuutosan na dito na i-let go, okay? I-let go na yung mga mahirap na sitwasyon, okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng mensahe na kung nahihirapan ka na, ito na yung time para i-let go to, okay? Hanapan mo ng balanse yung sarili mo. Kumbaga, ikaw rin yung makakatulong sa sarili mo dito, okay? Kasi dito sa selling out, masyado ka nang nasasaktan, okay? Masyado ka nang nahihirapan, okay? Kung makikita mo yung babae, maganda siya pero nahihirapan na, okay? Duguan na. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, matutulungan mo yung sarili mong ma-let go. Itong mga masasakit na experience na humihila sa'yo, okay? Meron ako nakikita ditong Year of the Snake. So, nakikitaan ko rin dito, no? Madidiscover mo dito yung life purpose mo. Ano ba yung gusto mo, okay? Ano ba yung adhikain ko sa buhay ko? Ganun. Okay, kumbaga, binibigyan ka dito ng kaisipan na unahin mo muna kung ano ba yung purpose. Ano bang purpose ko, okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng kaisipan na hindi ka dapat magtuon sa mga masakit na experience. Kumbaga, hanapin mo kung ano ba talaga yung tinitibok ng puso mo, okay? Give me more information. Kumbaga, binibigyan ka dito ng advice na trust God, trust universe, peace. So, meron ka ditong peace, ano? So, nakikitaan ko dito na tinuturuan ka dito na mahanap mo yung kapayapaan or binibigyan ka dito ng kapayapaan, okay, na mahanap mo sa sarili mo. Pwede rin sabihin yung iba sa inyo masyado nang nahihirapan sa isang sitwasyon, naguguluhan ka na, hindi mo na alam kung paano ang gagawin, okay? So, binibigyan ka dito na hanapin mo yung kapayapaan within yourself. Kasi nakikitaan ko dito na inuutusan ka rin dito sa peace na ito na yung time para tanggalan, okay? Tanggalan yung mga negative energy, okay? Na pilit na sumasakop sa yung kaisipan, sa yung puso, okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng talino. Ayan. So, hindi halos lahat makaka-resonate dito, no? So, meron ditong grief. So, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, merong pagluha, meron kang mahal sa buhay na nawala, ganon, okay? Pwede rin sabihin, meron ka dito importanteng tao na nawala sa buhay mo. Pero ganun pa man, ano, binibigyan ka dito ng mensahe na maintindihan mo na ang pagkawala sa'yo ng tao na ito ay oportunidad para ma-appreciate mo yung sarili mo, okay? Or for example, ano, kung halimbawa, nahihirapan ka na sa isang sitwasyon, may mga importanteng bagay na nawala sa'yo. Kumbaga, yung pagkawala na yon ay para makita mo yung sarili mo, okay?
Kumbaga, pwede rin sabihin sa tao, kunyari, meron kang mahal sa buhay na nawala. Pwede rin sabihin na wala tong tao na ito para buuin mo muli yung sarili mo, para hindi ka dumepende sa tao na to. Kasi darating at darating ng araw na talaga magsusulo, okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng lakas, ng loob, ma-appreciate mo yung sarili mo, okay? Bagamat may nawala tong tao na ito, pinapaunawa sa iyo na itong pagkawala nito ay hindi para saktan ka, kundi para maunawaan mo na lahat-lahat ay nawawala sa mundo, okay? Alam mo yung tipong, kumbaga, hindi naman permanent yan. Permanent yan. Hindi permanent ang lahat-lahat dito sa mundo. Ibabaw, no? Kumbaga, may nawawala, may nananatili, may nahuhuli, okay? Kumbaga dito, binibigyan to ng mensahe na kahit may mawala, pinaunawa sa'yo na mahalaga ka, okay? Ito na yung mensahe, no? Kumbaga, yung luha, yung kalungkutan, tinutulungan ka dito na ma-turn mo to sa positive para hindi ka mawala, okay? Kumbaga, para hindi ka mawala sa focus, kumbaga, mabuhay kang, yung baga, minsan may mga tao na pag mayroong talagang sobrang mahal na nawala sa ating buhay, hindi tanggap eh. Kumbaga, masakit para sa atin na, yung bang tipong masakit para sa ating pakawalan tong mga tao na to. Pero ganun pa man, pinapaunawa dito na oras niya na eh, okay? Kumbaga oras na niya. Kumbaga may kanya-kanya tayong nakatakdang oras na kung saan yun yung time niya, okay? So ang gagawin mo lang dito para hindi ka mabigatan sa iyong nararamdaman na yung pakawalan, okay? Maunawaan at magtiwala sa process, okay? Ito na yung mensahe, no? Kumbaga binibigyan ka dito ng kapanatagan, okay? Kapayapaan, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ditong perseverance. So, nakikita ko dito sa perseverance, yung bang tipo na binibigyan ka dito ng katyagaan, Kumbaga, kailangan mo dito magtyaga, mag-set ka sa iyong kaisipan na mga bagay-bagay na kung ano man yung gusto mong makamit, okay? Kumbaga, halimbawa, may goal ka, isa-set mo yun sa isip mo na makakamit ko to, makukuha ko to. Okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng tiyaga, okay, na hindi porket ginusto mo, makukuha mo agad. Kumbaga, binibigyan ka dito ng kaisipan na kailangan mo din mag-wait, okay? Kailangan mo din mag-intay para sa tamang panahon para ma-receive mo tong blessing, So, kung ikaw man ay nag-iintay dito or nagtsatsaga ka dito na makamit yung pangarap mo, makukuha mo, So, sinasabihan ka lang dito na lahat ng gusto mo or kung ano man yung gugustuhin mo, kung meron kang tiyaga, may makukuha ka or makakamit ka. Yung ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga, okay? Ito na yung nakikita ko, Ayan. So, give me more information para to sa mga taong nakakaramdam ng something na parang nawawalan ng pag-asa. So, naway makatulong to, ito lang yung mensahe. Ayan, give me the message. So, meron ditong communication. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo. Meron ditong taong makikipag-usap sa'yo. Or meron ditong you. Yung iba sa inyo, pwedeng meron kang gustong kausaping tao. Okay? Or meron kang gustong tumawag sa'yo. Meron kang gusto na makipag one-on-one talk. Mga ganyan ba? Pwedeng may hinihiling ka. Message of guidance. Or pwede rin sabihin, binibigyan ka dito ng mensahe na ikaw kapag nahihirapan ka na sa problema imbis na ikwento mo sa kaibigan, okay, kapatid or katrabaho, mas mainam ikwento mo to kay God, okay? Yung bang tipo na kasi sa kaibigan, sa kapatid, sa katrabaho, pwede ka pang ichismis niya niyo, pwede ka pang yung kinuwento mo, ikwento din nila, okay? Kumaga, imbis na makatulong, minsan nakakaranas ka ng
parang iba, okay? So, mas mainam, once na may mga problema ka, binibigyan ka dito ng oras na makipag-usap ka, okay? Trust to the universe. Makipag-usap ka, makipag-communication ka. Para nang sa ganun, magabayan ka. Halimbawa, may mga time kasi na meron kang mga problema na mahirap ikwento, okay? Alam mo yun? Yung tipo na mahirap ikwento itong mga problema na to kasi pwedeng mahirap para sa'yo, okay? Na i-open tong topic na to, okay? Yung baga may pagka-privacy, mga ganyan. So, kapag ikaw ay nahihirapan na sa sitwasyon mo, magdasal ka, idulog mo sa kanya, okay? Kumbaga tinuturuan ka dito makipag-communication, ito na yung time para bigyan mong oras siya, okay, si God, okay? So, magdasal ka, i-share mo sa kanya, yung nangyayari sa'yo, okay? Pag na-share mo na yan, hindi mo na mamalayan na lumuluha ka, Pag nailuha mo yan, mamaya magaan ang pakaramdam mo, okay? Nagkakaroon ka ng panibagong sigla. Kasi, dinadamayan ka niya eh. Hindi mo man lang nakikita yung kanyang presensya, yung physical, ganyan. Pero yung kanyang nararamdaman, yung kanyang spirit, kumbaga mararamdaman mo yun kasi lumuluha ka, kapag halimbawa nakipag-usap ka, okay, sinasabi mo sa kanya mga problema mo, may pagluha, hindi mo namamalayang lumuluha ka. So, ibig sabihin nun, andyan yung Holy Spirit, kumbaga, dinadamayan ka. At once na ikaw ay nadamayan niya, okay, at naramdaman mo yung presensya niya sa Holy Spirit, doon magiging magaan yung pakaramdam mo. Ito lang yung mensahe, So, ginagabayan ka dito, Ito lang yung mensahe, okay? Kumbaga, malalim na komunikasyon. Pag may mga problema, mabibigat ka, magdasal ka, manalig ka, sa kanya mo ikwento, sa kanya mo idulog, sa kanya mo iluha. Mamaya, ang sarap ng pakaramdam, okay? Kaysa ikwento mo sa kung kani-kanino, hindi mo alam, chinichismis ka na niya. So, may mas manalangin. Kung ikaw ay nakakaramdam ng sobrang bigat na problema. Okay? Yan. Tingnan pa natin dito, kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Tumasok to. Wait lang po. Meron dito na 8 of Cups. So, yung nakikitaan ko dito, alam mo yung tipo na meron ako nasisense dito na tao na meron siyang inalisang tao kahit itong tao na ito ay nasa sa kanya na lahat. Okay? Yung nasa sa kanya na lahat ng hinahanap niya pero inalisan niya to. Okay? Nakikitaan ko dito na itong tao na to kaya to gumawa ng ganitong hakbang may malalim siyang dahilan dito. Pero nasasaktan to, okay? Kumbaga, umalis to ng mabigat din ng kalooban kahit mahal ka niya dito, okay? Nafe-feel ko dito na mahal mo tong tao na to. Mahal ka rin ito. Pero, umalis to dahil meron siyang malalim na dahilan, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, nagigilang tong mas matalas yung kaisipan para sa ikabubuti, okay? Pwede rin sabihin yung iba sa inyo na involved sa yung bang tipo na merong asawa na, okay? Hindi pwede yung relasyon kasi bawal. So, mas pinili nito yung tipo na mas pinili niya yung tama, okay? Kahit mahal niya yung tao, mas pinili niya yung tama. Kumbaga nakikitaan ko dito, nagilang tong matalino sa desisyon niya kasi yun yung tama. Ganun. Okay? Ito lang nakikita ko. So, meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Meron Scorpio, Cancer, and Pisces. So, meron ditong 8 of Swords reverse and 2 of Cups. So, ayan, pasensya na, utal ako. Sa tingin ko,
Pwede rin umalis tong tao nito kasi hindi pa, yung man tipong hindi patas yung pagmamahal, hindi buo, ganun, okay? Merong kahati, ganyan. Ito rin nafe-feel ko, no? Merong kahati, kaya mas pinili ng tao na to yung paglisan, umalis, okay? Kahit mabigat, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito na dito sa 8 of Swords reverse, nafe-feel ko dito, no, yung energy ng tao na to na nakalaya siya sa konsensya, okay? Nakalaya siya sa mga alalahanin, nakalaya siya sa mga isipin na pagbatikos ng iba, okay? Alam mo yun? So, nakikita ko dito na alam ng tao nito na tama yung pagpapasya niyang ginawa dito. Kahit masakit na, ganun, okay? So, nakikita ko dito nagilang siyang matuwid, okay? Kung kanino man tong energy, no? Hindi halos lahat, ano? So, nakikita ko dito yung The Magician reverse. Yung bang tipo na hindi niya na rin hinayaan yung sarili niya na mas lumalim pa tong connection na to. Ito lang nakikita ko, no? The World reverse. Kahit hindi ito naging matagumpay, itong connection na to, no? Yung iba sa inyo nasa ibang bansa, okay? Or pwede rin sabihin na nagkakilala kayo online, okay? Nasa ibang bansa. Basta merong kaibahan sa inyong dalawa or pwede rin mid ng travel, okay? Hindi ito naging matagumpay, hindi naging matagumpay yung pagsasama nito kasi may bawal, okay? Ito rin nakikita ko na may bawal. So, nakikita ko dito kahit mahal ko tong tao na to, kailangan kong alisan to para sa ikabubuti ng lahat. Ganon. Okay? Give me more information kung kaninong energy to, no? That. So, nakikita ko dito, yung bang tipo na alam niyang meron pang bagong simula sa kanya. Meron pang magandang naghihintay sa kanya. Ganon yung energy, no? Kumbaga, itong tao nito, kahit nakaranas siya ng kabiguan dito sa tao na to, no? Kasi hindi pwede, ganyan. Pwede rin sabihin na one-sided love, ganyan. Mas pinili niya magsimula sa sarili niya, okay? Kumbaga, naging bangungot man to or naging masakit na experience to sa tao na to. Pero mas pinili niya yung tuwid na landas na kung saan, ano, nakikita ko dito na handa na to sa panibago, yugto ng life niya. So wait, ito na yung nakikita ko, no? Kasi hindi naging matagumpay. So meron dito na Ten of Swords, and Nine of Swords, okay? So nakikita ko dito, no? Tama yung pinili niya dito. Ito na yung nakikita ko, no? Kumbaga itong tao nito, mas nakakatulog na siya, okay? Mas nagiging magaan na yung pakaramdam niya. Kumbaga itong tao nito, pwedeng nakamoving on na siya sa sitwasyon, alaala na lang itong mga nangyari. Pero itong tao nito, mas naging magaan yung kanyang pakiramdam dito, no? Wala na siyang stress, wala na siyang alalahanin. Ayan. So, nakikita ko dito yung malaking transformation dito sa tao na to. Okay, nag-rest to, okay, nagpahinga to. Kumbaga, mas pinili nito yung tama, mas pinipili niya yung sarili niya, okay? Kumbaga, nakikita ko dito na hinahanapan niya yung balance. Kaya lumabas ito yung balance. So, meron ditong trust the universe. So, kung nasasaktan ka dito, okay, at sobrang bigat na naranasan mo, pwedeng nagawa mo na rin to, nagdasal ka, okay? Nabigyan ka dito ng kaliwanagan dito sa nangyari ito, okay? So ngayon, nakikita ko dito yung bagong simula na naghihintay sa tao na to. Okay? May magandang simula dito. Ito lang na-feel ko. Ayan. So, kung ano man yung naranasan ng tao nito dito, may dahilan kung bakit, ano. Pero na-feel ko dito na makakaahon ko dito. Okay? So, tapos na yung kahirapan. Tapos na yung poverty. Okay? Tapos na yung kahirapan. Pwede rin sabihin na nahirapan siya dito, financial or ano pa man, ano, or pwede rin nakaramdam siya ng sakit, ano. Pero ganun ko, nakikita ko dito na kumihilom na to, gumagaling na to, or pwede rin sabihin nakaka-moving on na to, okay? So, nakikita ko dito yung bagong simula sa tao na to. Ayan. Ito na yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.